Napahalukip-kip si Mrs. Lagos nang dalhin ni Teji ang ginang sa likod bahay nito. Wala na siyang magawa. Pumili na ang mga alaga niya. Pinili ang may ugaling ginang. Nakamata lang sa kanila ang 6 na sigben, ngunit laging dumadako kay Presi ang bilog at itiman nilang mga mata. Panisinghot nila sa hangin. Minumukaan na ang bagong amo. Tinatandaan ang samyo ng katawan. Mabigat sa loob ni Teji na ito ay nangyari, ngunit hindi siya ang pipili ng pagpapasahan ng mga sigbin, ang mga sigbin mismo. So ibig sabihin, hindi ka naman talaga yumaman ng sarili mo. Tinulungan ka nila. Naiiling na wika ni Presi sa napabuntong hiningang si Teji. Nagdadala sila ng swerte pero kailangan pa rin pagtrabahuhan ng lahat. Sagot ni Teji sa umingos na ginang. Natural. Imamanage mo ang swerdeng napunta sa'yo. Akalain mo nga naman binago nila ang buhay mo mula sa pagiging... Ayan ka na. Biten na komento nito sa natahimik na babae. Paano'y hindi maiwasang aminin ni Teji ang kanyang pinanggalingan at dating trabaho bago dumating ang mga sigbin sa buhay nila. Kailan ko sila maaring konen? Balik tanong nito sa natigilang si Teji. Sasagot sana siya ngunit narinig niyang muling bumukas ang gate. Pumasok ang kotse ng anak. Lumabas si Teji mula sa munting silid ng mga alaga. Sumunod naman si Mrs. Lagos. Nang umibe si Carmina sa sasakyan at nakita ang ina, nahinto ang tipid itong ngiti nang makitang hindi ito nag-iisa. Agad lumapit ang dalaga sa dalawang ginang. Bago pa may sabihin si Carmina nang makalapit, nagsalita ang kanilang bisita. Saka na tayo mag-usap tungkol dyan, gabi na rin naman. Bukas sasadya ako sa shop nyo. Mahina ang mata ko sa dilim at hirap ako sa pagmamaneho. Anito na tuloy-tuloy na naglakad patungo sa gate. Sumunod si Teji, hinatid ang bisita. Nalilitong napamasid na lang ang dalaga. Nang makalabas ng gate at takmang pabukas na ng pinto si Presi, nagsalita si Teji. Magpagawa ka ng lungga nila katulad ng nakita mo ngayon. Kung may basement naman kayo na hindi nagagamit, maigi na rin yun. Nasa sayo kung sasabihin mo sa mga kasama mo sa bahayan tungkol sa kanila. Tulad ng sabi ko kanina, hindi naman sila nakikita ng kung sino-sino, lalo na kapag lumalabas sila sa gabi. Mabilis sila gumalaw, ngunit maaari silang makita kapag umaga dahil mahimbing silang natutulog. Sagot ni Teji sa tanong kanina ng ginang. Tumango-tango ito. Papagawaan ko na lang ng sarili nilang kwarto. Malawak naman ang likod bahay ko Anito, bago pinakatitigan si Teji ng may kahulugan. May kung ano sa tingin nito na kinababa ng mata ni Teji sa lupa. Tila ba walang salita siyang iniinsulto. Napaupo si Carmina sa bakal na silyang naroroon sa munting hardin ng kanyang mama nang marinig ang kaganapan kanina bago siya dumating at ang dahilan nito. Nabigla din ako Bata pa ako. Kaso kung talagang hanggang doon na lang, ano bang gagawin? Kunway walang anumang sabi ng ginang sa naluluhan dalaga. Baka naman, Mama, hindi. Sino sila para itakda ang kamatayan nyo? Mahinang sagot ni Carmina na tinabihan ng ginang. Tuluyang humagulgol ang dalaga nang idantay ni Teji ang palad sa likod nito. Anak, alam mo naman ang lahat, diba? 2 araw matapos mapunta sa akin ang mga sigbin, namatay ang amo ko. Ganoon din ang nangyari sa kaibigan niya bago ipasa sa kanya ang mga nilalang na iyon. Mahalaga anak, hindi tayo nahirapan na kumuha ng kapalit. At ikaw, mahalaga maging ligtas ka. Anang ginang naman. Kaso bakit naman si Mrs. Lagos ang napili nila? Natatakot ako, Mama. Alam naman natin na may ugali yun. Kanina nga, parang nagbago na agad, kita mo. Ni hindi nga ako kinausap samantalang dati. Kung makadikit sa akin, kulang na lang hilingin niyang pikutin ko ang anak niya.
Sumisinghot-singhot na saad ni Carmina. Wala eh, siya yung napili. Wala na rin akong magawa. Kailangan na rin nating ipasa sa kanya dahil ikaw ang iniisip ko. Ayokong saktan ka ng mga sigbin. Anang kanyang ina. Wala nang nasabi sa Carmina. Iniluha na lang niya ang lahat. Madilim na nang hinatid ni Michael si Jordyn sa kanilang tahanan. Sakto naman nakaluto na ang kanyang tiyahin. Inimbitahan na nito ang binata na maghapunan sa kanila na hindi naman ito tinanggihan. Mainit ang pagtanggap ng pamilya ni Jordyn sa binata. Halata naman kay Michael na nakuha rin nila Aling Maricar ang loob nito. Matapos makapagpababa ng kinain, pinili na ring magpaalam ng lalaki dahil iniiwasan nitong matrapik. Isa pa'y panay ang tawag sa kanya ng mama niya sa cellphone. Hinatid ni Jordyn sa labas ng munti nilang gate ito kung saan sa labas naman nakaparada ang sasakyan ng lalaki. Saglit pa silang nag-usap bago ito tuluyang nagpaalam na. Isang halik sa bisngi ang iniwan ni Michael kay Jordyn na hindi agad kinahuman ng dalaga. Ngunit nahagip naman niya ang sarili nang magsimulang umandar ang kotse nito. Saglit siyang binusinahan ng 2 beses bago umandar na palayo. Taray ng boylet mo ngayon, Jordyn. May face value na. May chikot pa. Anang isang pamilyar na tinig na nagpalinga sa dalaga. Uy, Francesca! Long time no see! Anong meron at andito ka? Nimiss mo ko, no? Tuwang wika ng dalaga na nilapitan ang aling maliit. Tinapik-tapik nito ang ulo ng ale na kinalukot ng mukha naman ni Francesca. Napadalaw lang, makulit kasi si Pambibiti nito sa napakunot noong dalaga. Magtatanong sana si Jordyn, ngunit biglang liko ang aling maliit ng paksa. Anong ulam nyo? Hindi pa ako kumakain eh. Kunway tanong nito na humaplos pa sa tiyan. O di tara pasok sa loob. Ikaw na yung maghugas ng pinggan ha. Kindat nito sa kunway sumimangot ni si Francesca. Wala namang problema ngayon, awa ng Diyos. Ani Jordyn kay Francesca na abala sa pagbabalat ng dragon seed. Kakatapos lang nilang kumain, sinabayan niya ulit ang bisita. Nakatambay sila sa labas ng tindahan. Nagpapahinga na sa kanilang kwarto ang mag-ina. Bata pa ang gabi, kaya pinili nilang magkwentuhan muna. Maganda yun. Sana magtuloy-tuloy. Sagot naman ng aling maliit na sa kinakain na tuon ng mata. Mula sa langit na puno ng bituin, tinuon ni Jordyn ang mata sa kaibigan. Sana nga, kasi ayoko nang makaranas ng ganun. Kahit anong kababalaghan pa yan, lalo na't nalalagay sa panganib ang buhay ng mga mahal ko. Ang pangit kasi ng pakiramdam, parang ang inutil ko na ewan. Alam mo, mula nang mamatay ang mga magulang ko, inampun na ako nila Chang. Kaya lahat ng love na meron ako sa dibdib ko, binubuhos ko sa kanila. Kaya mahalaga sila sa akin ng sobra. Hanggat maaari, ayoko silang nasasaktan. Kasi kung mauulit na naman yun, baka tanggapin ko na yung mutya. Mahabang sabi ni Jordyn na kinatigal ni Francesca sa pagbabalat ng buto ng kalabasa. Ano? Akala ko ba ayaw mo? Paninigurado nitong tanong. Napabuntong hininga si Jordyn. Umabot ng ilang butong nabalatan ni Francesca at mabilis na sinubo bago sumakot. Kasi naman dati tahimik, diba? Wala namang ganito. Isa pa, nakukonsensya rin ako sa sinabi ni Matayos. Aligaga silang tatlo sa pagpapalitan sa pagbabantay sa amin. Ayoko talaga kaso kung ganitong laging kabado ako sa pamilya ko. Napapabuntong hiningang sabi ni Jordyn na akmang kukuha ulit ng nabalitang buto ni Francesca, ngunit simpleng tinampal nito ang kamay ng dalaga. Magbalat ka na sayo, reklamo nito saglit bago tumikim. Naiintindihan kita, mali mo naman last na yun. Dismiss ni Francesca na lang. Ikaw naman, kamusta ka? Anong balita sa Tigbalan? Bakit ka napunta dito ulit? Tanong ng dalaga sa napapangiting si Francesca.
Sabi kasi nung isa, bantayan daw kita kahit saglit. Hindi na naituloy ni Francesca ang sasabihin nang walang ano-ano'y humangin ang naipong balat ng kalabasa at tumapon pataas sa kanyang muka. Never mind. Napasya lang ako, nakakamiss yung polusyon dito sa Maynila. The best! Pagpapagpag ni Francesca sa bibig at sa damit. Bakit mo naman kinalat? Ulisin mo yan ah. Walang anumang sabi ni Jordine bago muling nagbukas ng kutkutin. Ang aling maliit, lihim na umirap sa isang madilim na parte ng bakuran nila Jordine naman. Kinabukasan, matapos makausap si Techi, nagpagawa ng munting silid si Mrs. Presley Lagos sa likod ng bahay nito. Nakapag-usap na ang dalawang babae at nasabi na sa ginang ang mga dapat at hindi dapat gawin. Maging ang pagpatay sa mga anak nito na kinatawa ni Mrs. Lagos. Anito pa, bakit papatayan ng swerte? Muling matyagang pinaliwanag ni Techi ang lahat, ang maaring mangyari kung sakali na dumami at hindi nito mamaniobra ang mga sigbin. Hindi na sumagot si Mrs. Lagos. Hindi na rin inintindi pa ni Techi ang reaksyon nito o ang magiging plano at desisyon nito pag nasa kanyang pangangalaga na ang mga sigbin. Kinagabihan, sa huling pagkakataon, pinakawala ni Techi ang mga alaga. Muling nasilip ni Carmina sa bintana. Kapwa nila alam na hindi na babalik ang mga ito sa kanilang tahanan. Pagkatapos nilang mangaso, sa bagong lungga na tutuloy ang mga sigbin. Alam na agad na gawa na ang kanilang lungga sa lugar ng bagong amo. Nang gabing iyon, magkatabing natulog ang mag-ina. Luhaan at kapwa sinusulit ang pagkakataong magkasama sila. Isang araw at isang gabi ang dumaan. Nagising na lang si Carmina na malamig ng bangkay ang kanyang mama na kanyang yakap-yakap. Bagamat inaasahan, hindi pa rin napaglabanan ng dalagang mapahagulgol. Nang dinala sa ospital, ang sabi, binangungot raw. Saan tayo pupunta? Tanong ni Jordine habang kinakabit sa katawan ang seatbelt. Sa wake ng isang family friend, isang gabi lang ibuburol eh. Bukas, didiretso na daw sa paglalagyan. Sagot ni Maiko na sa kalsada na tuon ang mata habang nagmamaniobra ng manibela. Okay, tipid na sagot naman ni Jordine. Binabaybay na nila ang kahabaan ng highway nang magtanong si Maiko matapos makabawi sa mga kalokohang kwento ni Jordine. Anong sign mo nga pala? Tanong nito na saglit nagpunas ng mata dahil naluwa na sa katatawa. Sign? Tanong naman ng dalaga. Oo, parang sign, parang ako. Cancer. Ikaw. Napatango-tango si Jordine, saglit na blanco bago sumagot. Cancer? Seryoso yun ah. Yung sa akin kasi, Almoranas lang. Anito bago napabuntong hininga. Litong napatingin si Michael sa dalaga, ngunit nanaig ang mata sa daang tinutugpa. Hindi mahamig ang dila. Medyo mahirap nga kasi gakalamansi yung laki, pero carry naman. Anito pa. Aha? Ha? Namayani ang katahimikan. Si Jordine din ang bumasag. Joke lang, ito naman patula ka talaga. Leo yung sign ko. Anito na napapangiti sa sarili. Huli na ang tawa ni Maiko. Paano'y na-imagine niya ang sinabi ni Jordine saglit. So sabi mo pinagdidate kayo ng girl na namatayan ngayon? Ani Jordine maya-maya. Kinuwento ni Maiko ang lahat. Kapwa sila hindi attracted sa isa't isa. Ngunit naging magkaibigan naman sila ni Carmina. Matanda siya ng ilang taon sa dalaga. Nag-aaral pa nga ito sa kolehiyo. Alam mo, okay lang naman sa akin kung nagkagustuhan kayo noon. Kung tapos na yun, walang issue sa akin. Saka wala naman ako sa lugar para mag-assume pa. Dating pa lang to. Wala pa naman tayong formal na pag-uusap. Kilalanin muna natin ang isa't isa. Nakakaunawang wika ni Jordine na kinangiti ni Maiko.
Bago ituon ng lalaki ang mata muli sa kalsada, inabot niya ang isang palad ni Jordan. Hinalikan sa kamao, hindi na pinakawalan pa. Sinalikop ang mga daliri sa kanya. Napangiti ng maluwag ang dalaga, saglit pinaling ang mata sa labas ng bintana. Highway na, walang gaanong kabahayan ang kanilang tinutugpa. Kaya napansin niya agad ang paglagpas ng kung anong manipes na silueta. Kulay itim. Sa saglit na pagtitig niya, nang dumaan ito, tila ba'y luminga pa ang silueta sa kanya. Saglit niyang namasdan ang pares ng nagpapakang mga mata, bago ito tuluyang nalusaw sa hangin. Hindi lang sigurado si Jordan kung si Kisig ba ito o si Matayos. Nakikiramay ako. Ani Jordan sa dalagang tipid siyang initian. Kasulukuyan silang nakaupo sa unahang bahagi ng mahabang upuang kulay puti. Tagsa ang mga bulaklak. Abo na ang mga labi na nakalagay sa isang hindi kalakihang gawa sa marmol na parang pabanga. Iyon daw ang hiling ng namatay. Inaasahan ko na rin naman kaso masakit pa rin. Anang dalaga na panaypahid ng luha sa mata. Tinapik ni Maiko ang balikat ni Carmina. Saglit naman pinatong ni Jordan ang palad sa kandungan ng babae na kinatango ng namatayan. Ginagap ang palad ni Jordan na para bang isang kaibigang matagal nang kilala. O marahil, ganun talaga sa pakiramdam kapag sincere ang pagdamay. Agad nakampante ang loob ng dalaga kay Jordan. Si mama mo pala kanina. Kanina pa siya umalis, bali nagkasalisihan lang kayo. Ani Carmina kay Maiko na kinatango lang ng lalaki. Alam ko kung anong oras siya pupunta eh. Ayoko lang talagang sumabay kasama ko kasi si Jordan. Medyo natarayan ni mama nung pinakilala ko kasi nung nakaraan. Sabi naman ng lalaki na kinatango ni Carmina. Iilan lang naman ang bisita sapagkat hindi naman ganun kalaki ang circle of friends ng nanay niya. Kanya-kanyang usap na ang ilan. Panay ikot ng 4 na taga-silbi ng pagkain at inumin. Kape, juice, may nagsiserve din ng sandwich, cookies at cupcake. Tuwan-tuwa si Jordan sa dami ng pagkaing umiikot. Nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap si Maiko at si Carmina. Hindi na nagdalawang isip ang dalaga. Inilahat kay Maiko ang natatanging sekreto nila ng kanyang mama. Dahil damay na rin siya kung sakali. Sa mahinang boses, sapat upang marinig ni Maiko at Jordan, kinuwento niya ang lahat ng nangyari. Natigil ang paghigop ni Jordan sa juice, nagpalinga-linga. Siniguradong walang ibang nakapaligid sa kanilang tinig ang usapan ng dalawa. Nang wala ay muli niyang binalik ang atensyon sa nag-uusap. Nakita niyang namutla ang lalaki. Si Carmina ay napapabuntong hininga habang hawak ang paper cup na naglalaman ng kapeng sinisimsim nito paunti-unti. You're joking, right? Mahinang sabi ni Maiko na kinailing ng sunod-sunod ni Carmina. At my mother's wake? No. Ani Carmina naman. Uy, walang English naman, sabat ni Jordan. Malalaman mo rin naman yan sa darating na mga araw. Kaya ako sinasabi sa iyo to para hindi ka na magulat. See for yourself. Ask her. Ani Carmina pa. Isang mahigpit na yakap ang binigay ni Jordan kay Carmina bago siya sumakay ng kotse ni Maiko. Kumaway lang ang lalaki. Agad rin binuhay ang sasakyan. Naniniwala ka ba sa kinuwento ni Carmina? Hindi pa rin kumbinsidong wika ni Maiko kay Jordan. Alam mo, oo. Kasi walang imposible sa mundo. Pero diba sabi nga nila, to see is to believe, so that the truth can set you free. Madamdaming wika ni Jordan sa napabuntong hiningang lalaki. Huy, lalim naman yan. Bakit ba? Tanong naman ng dalaga. Umiling si Maiko bago muling nagsalita. Buti na lang andito ka. Medyo gumagaan ang mga isipin ko. Tila nangihinang sabi ng lalaki. Huy, talaga ba? Sure ka na ba dyan? Ako naman, sumasakit ang ulo ko. Kakaisip sa'yo.
Pa-cute na bitaw ng linya ni Jordan sa natawang lalaki. Yan, napapangiti na ulit kita. Alam ko, serious tong nalaman mo kay Carmina, pero pasasaan pa, malalaman mo rin ang tamang gagawin mo if ever. Konsola ni Jordan sa tumangong lalaki. Ang pagdadalawang isip ni Maiko tungkol sa nilahad ni Carmina ay unti-unting napatotohanan sa paglipas ng mga araw. Kapansin-pansing lumakas ang kanilang resto. Nag-hire ng mga ekstrang tao na. Nagpagawa na ng silid ang kanyang ama sa likuran ng main restaurant nila para maging madali rito ang pagpasok at pagpapahinga araw-araw. Naging tutok ang kanyang ama sa lumalakas na negosyo. Pinag-iisipan na rin ang pagbubukas ng 2 panibagong branch. Ang kanyang ina naman ay nalululong na sa pagsusugal. Hindi na basta nagyayaya ito ng mahjong dahil napapadalas na sa kasino. Isang araw, nasilip niya ang maliit na silid sa likod ng bahay nila, malapit sa tambakan ng mga kasangkapan na hindi na nagagamit. Bagamat may sapantahan na siya kung anong purpose nun, nakuryoso pa rin siyang silipin. Tinanong muna niya sa 2 kasambahay kung anong meron sa loob ng munting silid. Tigas iling ang 2. Binilinan daw kasi sila na wag tutungo sa silid na yon, sabay turo kay Maiko ng CCTV sa itaas na bahagi ng lugar. Ikaw kuya, nanay mo naman yan. Kasi kami, sinabihan na tatanggalin kami sa trabaho kapag sumilip kami dyan eh. Kaya pag nakita mo, ikwento mo na lang sa amin. Anang isa sa kanilang kasambahay na kinatango-tango ng sunod ng isa naman. Hindi natiis ni Maiko. Sumilip siya. Bukas ang pinto, hindi naman nakalak. Puno ng karton ang paligid na wala namang laman. Para siguro magmukhang tambakan lamang, ngunit sa isang sulok, may kulay puting batab siyang napansin. Pansin niyang maraming retaso ng tela ang nakakalat sa ibabang bahagi nito. Humakbang siya palapit kahit bahagyang kumakabog ang kanyang dibdib. Ang una niyang napansin ay ang mga telang kay Rorome na nakabalumbon, pabilog. May kakaibang amoy rin sa pinakapugad habang unti-unting lumalapit ang lalaki. Malansa. Hanggang sa tuluyan niyang napagmasdan ang kakulay ng mga telang balahibo. Kung pagmamasdan, parang maliliit na breed ng asong mahimbing na natutulog na nagpapaalala sa kanya ng mini pincher. Kulay brown lang ang kulay. May ilang puting hibla na rin nakapansin-pansin na humahalo. Marahil dahil sinasabi ni Carmina na may katandaan na raw ang mga ito. Cute sana tignan kaso'y mas malalapad at nagtataasan ang mga tenga nito na parang sa paniki. May katulisan na rin ng mga nguso at litaw ang mga pangil kahit natulog. Hindi rin niya maiwasang pagtuunan ng pansin ang mga kukong naghahabaan. Mabilis niyang binilang, 6. Ngunit sa bandang sulok, malayo sa magkakatabing may edad ng sigbin kung ituturing, may 2 maliit pa siyang nakita. Tulog rin. Wala pa halos balahibo sa katawan, tila ba mga bagong panganak na dagang sarado pa ang mga mata. At mabilis ang paghinga. Kumikislot-kislot pa nga ang mga paa maya't maya. Napangiwi si Maiko. Sa isang linggo, halos na pananatili ng 6 na sigbin sa kanila, nanganak agad ang mga ito. Hindi niya maiwasang kunin ang cellphone at tumipa ng mensahe para kay Carmina. Gusto niyang linawin kung tama ba ang pagkakaintindi niya sa kwento nito kung paano patayin ang mga bagong anak na tuta ng mga sigbin. Papasok na siya sa loob ng bahay nang salubungin siya ng 2 kasambahay. Nakukuryoso rin ang mga ito kung anong kanyang natuklasan. Nagkunwari siyang hindi mawari kung ano ang kanyang nakita, ngunit nilarawan niya na maigi sa 2 kasambahay na saglit naman nagkatinginan. Napaantanda pa nga ang isa. Kuya, magre-resign na ako. Sigbin ang inaalagaan ng mama mo. Delikado ang mga tao sa bahay pag nagutom yung mga yan. O kaya kapag hindi napasa ng mama mo yan sa iba pag namatay na siya, tayo ang kakainin ng mga iyan. Naihintatakutang sabi ng isa. Alam mo tungkol sa kanila? Tanong saad lang ni Maiko.
Sa probinsya namin, kuya, may nag-aalaga ng ganyan. Hindi niya naipasa sa iba nung namatay siya. Kinain ng buong pamilya niya, pati mga anak niya, kuya. Pinalabas na lang nila na may nanloob sa kanila tapos minasaker. Nako, ayoko na dito, kuya. Kaya pala biglang lakas ng mga negosyo nyo at kahit tumira na mama mo sa kasino, maglustay ng pera, okay lang. Naiiyak na sabi nito na kinaputla ng isa. Hindi man ito nagsasalita, alam ni Maiko na nagpasya na rin itong mag-resign sa kanila. Hindi naman niya masisi ang mga ito. Naipaliwanag na kasi ni Carmina sa kanya ang lahat ng dapat niyang malaman sa bagong alaga ng kanyang mama. Nang gabing yon, nakita ni Maiko sa unang pagkakataon ang paglabas ng 6 na siluetang kulay itim. Tinalon palabas ang may kataasan nilang gate, manginginain. Ayaw nang isipin pa ni Maiko kung sino at ilan ang sisipsipa ng dugo ng mga sigben. Sa ilang araw nilang pagkikita ni Carmina at sa pag-uusap tungkol sa mga iyon, hindi niya maiwasang makonsensya. Bagay na napagdaanan naman na noon ni Carmina. Ang kaibahan nga lang sa kanya, sa kanila, parang unti-unting napapansin niyang nagkakalabuan na ang kanyang mama at papa. Hindi na umuuwi ang kanyang papa sa kanilang bahay. Hindi na rin pumupunta sa resto ang kanyang mama. Panay lang withdraw at tungo sa kasino. Uuwi sa gabi, matutulog, sisilipin ng mga alaga, lalagpasan siya matapos kamustahin ng tipid. Maging ate niyang nasa Davao ni hindi na nakakamusta ng mga magulang. Habang kumakapal ang kanilang kaba ng yaman, sinuswerte sa pagdating ng pera. Parang unti-unti namang nawawala ang kanyang pamilya. Bago na ang kanilang mga kasambahay, 2 rin at may kasipsipan sa kanyang mama. Lahat ng galaw niya, binabalita ng mga ito. Alam niyang nananadya ang kanyang mama na higpitan siya. Paano dahil kay Jordan? Aaminin niyang habang tumatagal, napapapalapit na ang kanyang loob sa dalaga. Hindi kasi ito mahirap gustuhin. Hindi man kasing ganda ng dating mga ex niya, napapasaya naman siya lagi at simpleng tao lang. Ma, pwede ba tayo mag-usap? Kumpronta niya sa ina nang tuluyang lumabas na ang mga sigben. Nakaupo ito sa isang silyang bakal, malapit sa mga tanim nitong orchids na ninigarilyo. Marahil hihintayin ng mga alaga sa pagbabalik. Anong inaarte mo? Bakit hindi mo tinatanggap ang bagong kotseng bigay ko sa'yo? Malayong sagot naman ito sa lalaki. Ma, hindi ba kayo nakukonsensya? Hindi niyo ba naiisip kung paano sila bumibiktima? Kung paano sila manginain? Malayong sagot naman ni Maiko. Huwag mo akong pangaralan, ina mo ako. Magpakasasa ka na lang sa mga material na bagay na binibigay ng swerte sa atin. Nanlalaki ang mga matang sita nito sa kanya habang humahalokip-kip. Ma, hindi natin sila kailangan. Okay naman tayo dati. Nakakaluwag tayo kahit wala naman tayong alagang ganyan. Muling sabi ni Maiko. Sa Sunday makikipag-date ka sa pamangkin ng kumare ko. Mayaman ang angka nila. Bagay sa atin, maimpluwensya at hindi kung sino-sino lang. Muling malayong sagot naman ng ina. Ma, yung pagsusugal nyo, hindi na maganda yun. Saad naman ng lalaki. Tigilan mo na ang pakikipagkita sa babaeng yon. Balik naman sa kanya ng ina. Bago nito hinagis kung saan ang upos ng sigarilyong ginamit. Tumayo sa pagkakaupo at tuloy-tuloy sa loob ng bahay. Napabuga ng marahas si Maiko. Walang nanalo, walang nakinig, walang naging saysay ang pag-uusap nila ng ina. Oh, ang aga-aga nakasimangot ka naman dyan. Tanong ni Francesca kay Jordan na hawak ang hose, nagdidilig ng mga halamang alaga ng tiyahin. Paano? Hindi ko na mabilang kung ilang resume at biodata ang naipamudbud ko sa buong Quezon City. Ni isa wala man nang tumatawag sa akin. Ilang buwan na akong walang trabaho. Ang laki na nga ng utang ko kay Chang. May mga gusto nga akong bilhin kaso hindi ko naman mabili. Himutok nito sa aling maliit na sa pasuelo ng kape, tinuon ang mga mata habang parenteng nakaupo sa monoblock. Nasabi ko na ba sa'yo may allowance ka na galing sa lola mo buwan-buwan kung tatanggapin mo ang mutya?
Kasual na sabi ng bisita sa natigilang si Jordan. Huy, wag mo naman akong ginugood time ha. Balik ng dalaga sa umiling na si Francesca. Hindi, totoo. Bukod sa pagbebenta ng lola mo sa mga produce niya sa munting taniman, idagdag pang may alaga siyang hayop na nabebenta sa tamang panahon. May pinagkukuhaan siya ng pera na malaki ang kickback. Muling sabi nito na kinaharap ni Jordan sa bisita. Aba, don't tell me nagtutulak siya ha. Pabulong na wika ng dalaga na nagpalingon-lingon pa. Pinanlakihan ni Francesca ng mata si Jordan. Joke lang. Tipid nitong sabi. Kunway umismed ang aling maliit bago muling nagpatuloy. Ang baryo Tigbalan ang tahanan ng halamang limponara. Ang halaman na ito ay binibenta ng lola mo sa mga nilalang at tao noon. Ang napagbentahan, iniipon niya ang kalahati para sa future, ang kalahati naman ng pinagbentahan ang bumubuhay sa pamilya niyang dito na sa Maynila tumira. Tumigil lang silang tumanggap ng pera galing sa lola mo nung namatay na ang lolo mo at nagsipag-asawa na sila Dindin at Maricar. Ang dahilan nila para naman matuto silang mamuhay sa sarili. Tapos yung kalahating na itatabi, parang ibibigay niya sa susunod na magmamana ng mutya. Alam mo na, parang sweldo. Mahabang sabi ni Francesca. Huy, totoo ba talaga yan? Tuluyang napukaw ang atensyon ni Jordan. Alam mo kasi, hindi madali ang naging buhay ng lola mo. Oo, hindi siya nagpapabayad sa mga ginagamot niya. Laging nasa alanganin ng kanyang buhay tuwing may kinakalabang nilalang na pasaway. Ang halamang limponara ang isa sa mga pribilehiyong nakakamtan ng magiging mutya ng Tigbalan. Kung hindi mo kasi naitatanong, parang coconut tree ang dating ng halamang yun eh. Lahat ng parte mapapakinabangan at laging pera ang kapalit. Ang limponara ay paboritong pagkain ng mga tikbalang. Nag-aalis naman ng lansa o sangsang ang dahon nito sa bunganga ng mga aswang na kumakain ng tao. Ang bulaklak naman itong mahiyain at minsan sa 2 o 3 taon lang magpakita ay nagbibigay ng pulot na paborito ng ilang engkantado. Ang bulaklak, ginagamit sa panggagamot ng mga babaylan. Yung pinakatangkay at ugat naman, mainam na ihalo sa langis upang magpagaling ng ilang sakit. Iyon ang gamit ng lola mo kapag nanggagamot o nangihilot madalas. Tao, manggagamot o babaylan lang ang may kakayahang magpatubo ng halamang yon. Ang lupain ng Tigbalan ay mainam para sa limponara dahil napakataba ng lupang iyon. Binabasbasa ng mutya. Ngayon kasi medyo matamlay ang pagtubo ng limponara dahil wala pang tumatanggap ng mutya, ngunit kapag may tumanggap na, nako, muling magiging malusog ang lupa. So you see, Jordan, maraming pakinabang ang mutya sa baryo. Kung ako lang tatanggapin ko talaga ang mutya kaso nga ayaw sa akin. Mahabang sabi muli ni Francesca sa dalagang napaisip. Pero kasi hindi pa rin. Malaking responsibilidad, Joe, nakakapagod pa sa ng daigdig. Mahinang sagot naman ng dalaga. Bagamat aaminin niyang nakakaumay na ang mga paramdam ng mga sign kung tatanggapin niya ba o hindi ang mutya. Sa horoscope pa lang niya, talagang pinagsisikawan na. Sa paglitaw pa ni Francesca na ngayon ay sa mumunting paraan tila siya kinukumbinsi muli na tanggapin ang mutya. At nung huli, yung naramdaman niyang usig ng konsensya sa mga sinabi ni Matayos. At sa panganib na laging nakaamba na hindi niya maintindihan kung bakit napapadalas ngayon mula sa kiwig sa pagkakabarang kay Patricia at ngayon sa sigbi na alaga naman ng nanay ng prospect niyang jowain. Oo nga't wala pa namang problema sa huli, ngunit hindi maitatanggi ni Jordan na nakaambang problema yon kapag nagkataon. Hindi lang niya alam kung sa paanong paraan ba magiging problema yon, pero matik talaga, problemang kababalaghan pa rin. Bumuka ang bibig ni Jordan at may sasabihin sana, ngunit isang bago at makintab na pulang expedition ang tumigil sa kanilang gate. Sabay na napatingin ang 2 babae nang bumaba sa passenger seat ang mama ni Maiko. Nagkandahirap ang ibalanse ang paglalakad sa bahagyang bakong kalsada.
Paano'y may kataasan ang takong ng pulang sapatos. Tuloy-tuloy sa bukana ng tindahan ni Aling Maricar. Si Jordan, demand nito sa naigtad na ginang. Sa may gate po, tanging sabi nito sa tumalikod agad na donya-donyahan. Lumabas si Aling Maricar sa pinto, pababa naman sa hagdan si Patricia. Nang makarating sa harap ng munting gate ang mama ni Maiko, nakataas ang kilay na ginala nito ang nagliliyab na mata. Tumigil kay Jordan na tila tinulo sa kinatatayuan. Nang ibaling nito ang mata kay Francesca ay naigtad ang aling maliit. Minuwestra ng mahaba at pulang kuko nitong buksan ng gate. Nagginanga ng ilang bato sa singsing na suot ng ginang kasabay ng pagtunog ng ilang charm sa makapal nitong pulseras na gawa sa ginto. Nagkakandarapang pinagbuksan ni Francesca ng gate ang donya. Hindi niya rin alam kung bakit. Hindi pa tuluyang nabubuksan ng gate ng aling maliit. Tinabig na ng donya ang grills na bumabarikada. Napasandal sa pader nang wala sa oras ang aling maliit. Walang anuman na naglakad ang ginang patungo kay Jordan na kay Francesca naman na patingin. Nag-thumbs up ang aling maliit dito ngunit napahilot sa balikat. Sabay iling-iling sa dalaga. Natatakot siya para kay Jordan. Good morning po. Tuloy po kayo sa amin. Alanganing wika ni Jordan sa namaywang na ginang. Pinakatitigan ng matiim si Jordan na animo ba'y isang tanawang hindi kaaya-aya at masakit sa mata. Napapalunok na bumaba saglit ang mata ni Jordan sa matingkad na pagkaka-violet nitong cape dress na hanggang binte. Polyester ang tela. Saglit siyang nag-alala. Mainit pa naman ngayong tanghali. Ang ganda po ng outfit niyo. Nice. Puri pa ng dalaga sa bahagyang umingos na ginang. Namuti na ang mata ng babaeng kadate sana ni Maiko. Hindi sinipot ng anak ko dahil sa'yo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Layuan mo ang anak ko. Utos nito na saglit na patingin kay Aling Maricar na inaabutan ni Patricia ng piyatos. Wala sa sariling kumuha ang ginang at sumubo. Napapailing na pinasadahan ng tingin ni Mrs. Lagos ang kabuuan ng kanilang tahanan. Umismid ng mapasadahan ng mata ang maliit nilang tindahan. Ay mama, inilipus na tayo sa sosyal na paraan. Bulong ni Patricia sa nangunot noo at ngumunguya naman na ginang. Anong ipapakain mo sa anak ko? Damo? Hindi siya sanay sa mga pagkaing mahirap. Segunda pa nito sa lumabing si Jordan. Bakit po kayo nagagalit? At saka bakit po ako magpapakain? Siya naman yung mayaman. At saka sobra naman po kayo, napaka-advance nyo agad. Isa pa, hindi nyo po ba alam ang kasabihang love will keep us off the grass? Pangangatwiran ng dalaga na nabitawan ang hose na hawak. Diba, love will keep us alive yun? Bulong ni Francescang nakalapit na sa mag-ina at nakikikuha na ng chicheryang hawak ni Patricia. Kinanik niya sa damo kaya ayun. Sabi naman ni Aling Maricar na hindi mapigilang matawa. Pasensya na ho kayo, Mrs. Lagos, pero hindi niyo ho mabibili ang pagkakaibigan namin ni Maiko. Anang dalaga pa. At sinong may sabing bibilhin ko? Ang sabi ko, layuan mo ang anak ko. Pero yaman din lamang na binuksan mo na rin ang paksang iyan. Sige, sabihin mo, magkano ang isusulat ko sa tseke? Nanlalaki ang matang tanong nito sa umingos lang na dalaga. Magkaibigan lang kayo noon? Parang hindi naman, charotera. Sabat sabi ni Francesca. Nilinga ni Jordan ang aling maliit. Nagpa-cute. Oo, friendship pa lang. Hindi pa naman kami nagkakaaminan. Kayo naman masyado kayong excited. Ganting sagot naman niya sa kaibigan. Hindi kita gusto para sa anak ko. Hindi kita matatanggap. Hindi ako ang mag-a-adjust para sa'yo kaya layuan mo siya. Hindi kayo bagay. Mahirap lang kayo. Ang sikip nga ng hardin niyo Niwala nga kayong tanim na orchids. Ulit ni Mrs. Lagos sa dalagang muling nalukot ang muka nang ibaling ang atensyon sa kanya. Sobra naman po kayo. Akala niyo ba lahat may katumbas na laga? Pati pag-ibig, pati pagkakaibigan. Pues, nagkakamali po kayo.
Kahit naregaluhan niyo ako ng Aston Martin Vanquish 2004S at alokin niyo ako ng limpak-limpak na salapi, hindi niyo po ako mabibili. Kaya umuwi na ho kayo. We! Biglang taboy nito kay Mrs. Lagos na halos ikaigtad ng ginang sa gulat. Nagingit-ngit itong tumalikod, lumabas ng gate at sumakay sa expedition na agad rin namang umalis. Oh, ang galing-galing naman ng Ate Jordy namin. May prinsipyo ka pa pala. I'm so proud of you. Naluluhang wika ni Aling Maricar na mabilis na linapitan ang pamangkin at inakap. Taas noong napangiti ang dalaga bago nagwika. Dapat lang, Chang. Utakan lang po yan. Kung ikakasal kami ni Maiko, kukonsintihin ko siya ng bonggang-bongga para may stroke siya. O di pag namatay siya, mas malaking pera yung makukuha ko. Tuloy-tuloy na sabi ni Jordan na kinatahimik ng tatlong babae. Joke lang. Kayo naman, di na kayo mabiro. Siyempre, pag pinilitan yung cheque, kailangan ng valid ID. Wala pa akong valid ID, no? Ani Jordan na pumasok sa loob ng bahay at uminom ng tubig. Nagkatinginan na lang ang tatlong babae. Nanggagalaiti ang ginang na umuwi. Tinawag ang dalawang kasambahay. Binili na kung dadalhin ni Maiko muli si Jordan sa kanilang bahay, huwag hugasan ng pinagkainan o pinag-inuman na ginamit nito. Ibigay sa kanya, bago nagbigay ng tig 3,000 sa bagong mga taga-silbi. At dahil madalas maging panauhin si Jordan sa bahay nila Maiko, lalo at wala naman lagi sa bahay si Mrs. Lagos, naging posible ang bagay na binibili ng donya-donyahan. Ilang araw lang, nakuha nito ang isang platito at tinidor na pinagkainan ni Jordan nang muling dalhin ito ni Maiko sa kanila.